Hello mga Papa, what's up? What's up? What's up? Kakonvoy King Papa Bench is back. Ayan. Andito na naman tayo at medyo nakamove on na tayo matapos tayo manakawan ng diesel, ano? Ayan. Ang i-content natin ngayon kung ano daw ba ang pinaka the best or pinaka magandang gawin pagka daw ako halimbawa or kayo nasa loading place or unloading place, kung ano raw ang magandang gawin sa Taco. So yun yung ating content ngayon kasi meron nagtanong sa atin yan at sabi niya kung pwede ko raw gawan ng content para daw maintindihan ng iba kung ano yung pinaka the best way. So yun yung ating i-content ngayon mga Papa, no? Pero bago natin umpisahan yan, medyo mahaba-haba na rin na yung ating shout out. Dami na. Sorry, ngayon lang makapag-shout out. Mega love shout out muna tayo bago natin umpisahan yung ating content. Ayan mga Papa. Eto, number 1 sa listahan natin to, si Europeans Truckers. Ayan, medyo masaya na ngayon si Papa Bench, hindi na malungkot at nakamove on na. At least na-report natin kaagad yung problema nung nakaraang weekend dahil nga doon sa pagkakanakaw ng diesel natin. At least na-report ng maaga para iwas doon sa charges. Ayan. So, shout out Papa European Truckers kay Papa Nil to. Shout out sa iyo Papa Nil, ano? European Truckers and Papa Dennis Mia. Mia, yeah. Shout out sa iyo Papa at kay KM's Officials. Ayan, shout out sa iyo at kay Papa Lowell John Redder. Gwapo yan. Boyfriend ko din yan. Shout out Papa John Redder. Ito pa, boyfriend ko din to si Mark. Papa Idol Buddy Mark Cheng. Shout out sa iyo Papa. Matagal na tayong magkakakilala, hindi pa tayo nagkikita. hanggang social media lang ba tayo mag-aabot? Nagpangita na ba tayo sa Riga dati? Parang hindi ko yata maalala. Sila Papa Abner kasi yung nakita ko nung araw doon sa Riga. Ayan, shout out sa iyo Papa Mark Ching, Papa Idol Buddy Mark Ching. At kay Ryan Bello or Belio. Shout out sa iyo Papa. At kay Sunny Cosme. Kaano-ano mo ba si founder Kevin? Si Kevin Cosme. Si NF Kevin Cosme. Ayan, may kasama kami sa intercargo niyan Cosme ang apelyido niya. Si Sunny Cosme, shout out sa iyo Papa. At kay Nelson Hernandez. Ayan, shout out sa iyo Son. Ingat ka lagi diyan sa biyahe and regards kay Papa mo. Hindi ko lang alam kung maalala niyo pa ako, kung matandaan niyo pa ako. Shout out sa iyo, Son. Nelson Hernandez, shout out sa iyo. Ayan, so mega shout out lahat 'yon. Ngayon lang ulit nakapag-shout out si Papa Bench, no? So, let's go na mga Papa, wag nating patagalin pa at pumunta na tayo doon sa ating main topic. So ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang pinakamagandang gawin. Ipapakita ko sa inyo at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang pinaka the best. Yan. So let's go! So ayan mga Papa, no? Nandito tayo ngayon sa loading place sa isang company dito sa Sweden. Sa loading place natin, nagpapakarga tayo dito. Ang pangarga natin dito ay appliances. So ano siya? Valuable goods. So, ano siya, mamahalin. Nandito tayo ngayon sa Sweden, sa isang company dito sa Sweden. Nagpapakarga tayo. Ayan, kung mapapansin natin, meron tayo sa kanan, nagpapakarga din. Malaking company ito Ayan. Ito naman yung isang trailer natin, katabi ko. Ayan, katabi ko yung isang trailer natin. At ito naman sa kabilang rampa, ayan, sa side mirror. Magkatabi, dalawang rampa ang kinuha natin. Kasi sabay silang kinargahan Dalawang rampa yan. So kung mapapansin po natin mga Papa, no, yung ating company na pinagkargahan, palibot siya ng mga bakod. Ayan, mga bakod yan. So nasa loob tayo ng mga bakod. Ayan.
So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginawa ko sa aking tako. Ayan, let's go. Eto na tayo sa ating tako. Ayan. Dahil tayo ay nasa loading, usually talaga, ang tako dapat natin habang tayo ay nasa loading place. So, ang galawin na lang natin mga papa, no, ito na lang munang driver 2. Kasi si driver 2 naman kasi, wala naman kasi siyang tako. Walang laman yung tako niya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ilong press ko lang siya. Ilong press ko lang. Ayan, walang laman yung tako sa driver 2. So, kahit ito na lang si driver 2 ang kalikutin natin para maituro ko sa inyo. So, wala siyang laman. Kaya okay lang na pindot-pinditin natin si driver 2. Okay lang yan. At least, hindi may interrupt. Ayan, sarado na natin. Ito kasing si driver 1, ito, nandito kasi yung card natin dito nakasalpak. Yung tako card natin dito nakasalpak. Kaya hindi natin siya pwedeng kalikutin. Kasi naghahabol ako ng 3 hours na first 3 hours ng ating daily rest. Ayan, tingnan natin kung nakailang oras na ba tayo Ayan. Meron na tayong 1 hour and 48 minutes na naka-rest. Ayan. So, kanina pa tayo dito. So, dito sa ituturo ko ngayon, i-back na natin. Dito sa ituturo ko ngayon mga fafa, okay lang naman na kahit nagpapakarga, ay ang ating tako ay naka rest mode. Ayan dito, naka rest mode. Okay lang. So dito na lang tayo gagawa sa driver 2, ano? Wag nating galawin yung driver 1 kasi nandoon yung card ko. Example ko na lang muna dito si driver 2 kasi wala naman siya. So dapat talaga ang rules talaga, once na ikaw ay nagpakarga at ikaw yung nagkakarga at ikaw yung nagdidiskarga or nagpakarga at ikaw yung kumikilos, dapat talaga ang mood ng tako mo ay naka other works. Ayan, dapat talaga naka other works ang mood ng tako mo kasi nagtatrabaho ka. Kaya dapat talaga siya naka other works. So ngayon, kaya ko naman siya inilagay doon sa rest. Unang-una, hindi naman ako nagtatrabaho. Nandito lang naman ako sa truck, nagluluto, nagkukuti-kuting-ting ng kung ano-ano. Wala naman akong ginagawa habang inaantay matapos. So sila ay nag-umpisa na silang magkarga ng mahigit isang oras na, 1 hour and 49 minutes silang nagkakarga. So kaya ang ginawa ko sa tako ay naka-rest mode siya ang tako ko. Naka-rest mode siya kasi hindi naman ako nagtatrabaho, hindi naman ako yung nagkakarga or hindi naman ako yung nagdidiskarga. Kaya naka-rest mode siya, or pwede mo rin siyang ilagay dito sa availability. Ayan, ang likot ko no? Nakaangawit. Pwede mo rin siyang ilagay dito sa availability. Ang availability kasi, considered siya na ikaw ay naka-break. Ayan, pwede mo rin siyang ilagay dyan. So ako kasi, nilagay ko na siya doon sa rest mode para mag-continuous yung aking rest hanggang 3 hours. Kaya kunti na lang, 1 oras lang mahigit, magkakaroon na ako ng 3 hours. So ang 3 hours rules kasi, yan yung first daily rest. Yan yung first daily rest na 3 hours. At least, pag nakabuo ka na ng 3 hours, pwede ka nang mag-rest, pwede ka nang mag-daily rest ng 9 hours na lang. Or kahit mag-shift ka man ng 13 hours or 15 hours, basta naka 3 hours ka, yung first 3 hours mo, pwede mo nang buuhin yung 12 hours pag kinumpinsit mo doon sa 9 hours na daily rest. Hindi mo na kailangang mag 11 hours rest pa. Hindi mo na kailangan yun dahil nakakuha ka na ng first 3 hours na rest. So, yun po yung bagong rules. Yun yung bagong rules na nadagdag. Mayroon na po tayong content niyan tungkol po dun sa first daily rest, first 3 hours daily rest natin. May content na po tayo niyan.
nagawa na po natin yan. So ulitin ko, pagka ikaw ay naka first 3 hours ng daily rest mo, kahit hindi mo na kailangang habulin yung 11 hours, okay lang kahit maka 9 hours ka or mahigit 9 hours. Okay lang po yon, walang problema yon. So balik po tayo dito sa ating rest mode. Ayan. Ulitin ko po, tayo dito ay nasa loob ng bakod. Nasa loob tayo ng company. Nasa loob tayo ng bakod. So, ibig sabihin po nun, wala po ditong mga pulis na nag-iikot-ikot. Ayan. Kasi nasa loob tayo ng company at wala naman tayong ginagawa. So, kaya dapat lang talaga na naka-rest mode yung ating tako. Ayan. So, isa pa po sa pinaka-purpose kaya bakit ako naglalagay ng rest mode, para after ng loading ko or kahit man siguro 1 hour lang akong nagkakarga, nagpapakarga, nagpapadiskarga, at least naka-rest mode siya. After ng 45 minutes kasi niyan, yung driving mo, babalik na po siya doon sa 0. So pagkatapos magpakarga, pwede ka nang ulit mag-drive ng 4.5 hours or 4 hours driving. So fresh na po siya ulit. Yun po yung isa sa purpose. Pero pag kayo po ay nagpapakarga or nagkakarga or kahit wala kayong ginagawa, hindi kayo nagkarga or hindi kayo nagkakarga at wala po kayo sa bakod, kagaya niyan, wala kayo sa bakod, walang bakod yung company ninyo, nasa tabing kalsada lang na maraming dumadaan na pwedeng daanan ng mga pulis, mga control na pwedeng daanan. Hanggat maaari, iwasan ninyo na ilagay sa rest mode yung tako. Hanggat maaari iwasan ninyo kung kayo ay nagpapakarga sa labas or nagpapadiskarga sa labas, lalo't sa tabing kalsada. Iwasan ninyo na hindi magkaganito ang tako ninyo. Hanggat maaari ilagay ninyo siya sa other works. Hanggat maaari ilagay nyo siya sa other works. Kasi may mga pulis minsan na kahit nagpapakarga ka lang, madadaanan ka, pwede kanyang kontrolin. Pwede niyang tingnan yung tako mo kung anong ginagawa mo, o bakit nakarest yung tako mo, bakit ganyan ang mood ng tako mo, ay nagtatrabaho ka. So dapat, kung ikaw ay nagtatrabaho, ikaw yung nagkakarga, ikaw yung nagpapakarga, dapat naka-other works. Ayan, dapat naka-other works yung tako mo. Or kung hindi ka naman ang nagkakarga at sila ang nagkakarga, yung mga tauhan sa warehouse or sa company ang nagkakarga, at nandito ka lang sa loob ng truck, okay lang na nakaganyan siya, na naka-other works, or okay lang din siya na naka-availability. Wala pong violation yan. Okay lang po yan na naka-availability kung halimbawang ikaw ay nagpapakarga or nagpapadiskarga sa labas ng mga company or yung tabing kalsada na walang mga bakod. Okay lang po yun na ilagay sa availability or sa other works. Pero iwasan ninyo na ganito ang mood ng tako. Dahil pwede po kayong ma-violate ng pulis. Sila po ang gagawa ng violation mo dahil hindi ka sumusunod sa tako rules. Yun po yung purpose pagka ikaw ay nagpapakarga sa loob ng company at sa labas ng company. So, yun lang po mga papa. Kaya sa susunod, marami pa tayong maituturo. Magtanong lang po kayo at gagawan po natin yan ng content. So, ayun na nga mga papa, no? Isang panibagong content na naman na nakakadagdag ng ating kaalaman. So, sana hindi tayo magsasawa. Hindi kayo magsasawang sa mukha ko, hindi kayo magsasawa. Sana hindi kayo mag-asawa sa kakasubaybay ng ating channel at marami pa tayong maipopost tungkol sa mga dagdag kaalaman kung anong mga nangyayari dito sa Europe. So, thank you mga papa and God bless. Ingat po lagi. Thank you.